Hello everybody! Welcome to my channel. Mula October 7, mula nung nangyari yung war sa Israel, October 7, November, December, 2 months na rin na nakakalipas, narito kami sa hotel. Kanina nagdesisyon ng management na umuwi na kami sa apartment kasi nga gagamitin na ang room na tinutulugan namin. Ang matitira lang na room ay isa para sa mga naka-assign na night shift. At kailangan na naming bumalik sa aming apartment dahil kailangan ng room. Magagamitin yung room for check-in ng mga guests. Yun, babalik na po ulit kami sa apartment pero wala pa pong si spare sa Israel. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung nasan yung mga gamit namin ni Trill. Yan, pangalawang hakot ko yan. Mga 4 na hakot pa. Charot. Bali, itong kahon na to, galing ito dun sa Operation Blessing ng CBN Israel. Wala na itong laman. Dito ko nilagay iba kong mga gamit na ginagamit sa pagluluto. Tapos, dyan muna sa pantry ko yung yung mga iba pang gamit. Kapag may time, saka ko na lang hahakutin. Kasi, mahirap pag hakutin araw-araw, nakakapagod. Pagod na sa trabaho, tapos maghahakot pa kami. Pag may vacant time, hahakutin ko siya dahan-dahan lang. Naghakot na ako kanina, pangalawang balik na namin ito ni Trill. Yung kay Trill, maleta niya tsaka bag. O diba, umutot pa ako. Hindi mo umutot, ako ba yun o multo? Okay? Guys, ang elevator na auto. Upo lang ako. Pagod ako eh. Masarap kayo maghakot kasi dito na lang umupo sa sahig, sinapinan ko na lang ng towel. Napagod eh. Pagod eh. Malinis naman itong pantry na to kahit iunat ko pa ang pa ako. Ayan o, itsura ko. Charot. Ngarag-ngarag na. Diba? Pasensya na, maputla. Oh, ano oras na tiro sa'yo? 10:07. Alas 10 na lang. Hindi, 11 pala, sorry. Ha? 11:07. Alas 11 na. Kailangan na namin maglakad. Guys. Kaya sa susunod, alam na namin ang gagawin sa susunod na takbuhan. Actually, nakapagpabagahin na ako ng 2 kahon. Magre-ready ulit ako ng 1 kahon. At tulad ng sinabi ko, ang ititira ko lang ay 3 damit para sa winter, 4 na damit para sa summer. Yun lang. At kailangan ipadala na lahat para walang mga abubot sa room. Kung sakasakaling magtakbuhan, siguro iba kong document dito na muna sa hotel. Kasi mahirap bitbitin yung document eh. Kasi yung aming bahay, wala underground. Kung sakasakali magsirena ulit. Yung mga kasama ko may underground yung kanilang apartment. Yun. Anyway, bye-bye. And please continue subscriber and view my vlog para sa ating mga susunod na story dito sa Israel. At thank you nga pala sa mga nag-view at nagla-like sa mga shorts video ko. Na-reach na po natin yung 1,000 subscriber pero kailangan pa nating ma-reach yung para sa mga shorts video para ma-monetize ni YouTube. Kahit na okay lang, kahit matagalan, hindi naman ako nagmamadaling yumaman. Charot. Okay, thank you sa inyong lahat at mabuhay po sa inyong lahat dyan sa Philippines at saan man kayo naroroon na nanonood dito kasi may nanonood din po dito taga Kenya eh sa aking vlog. Regular viewer siya dito sa aking vlog. At kahit hindi pa naman ganun ka-improvise yung aking pagpa-vlog, okay na yun. Ang mahalaga na ipaparating ko sa inyo kung ano totoo nangyayari dito. Sa totoo lang, may kikwento ako sa inyo tungkol dun sa war. Sabi sa akin ng nakakilala ko na sabi, hindi lang Gaza ang kalaban, kundi Iran. Ang sabi niya, sinasabi daw ng Gaza na, ganito ang bihag, 200. Hindi nila sinasabi kung ilan talaga ang totoong count ng bihag. Kumbaga, nakaka-tense din yun, di ba? Sasabihin, 100 yung pala 50 lang. O sasabihin, 100 yung pala 300, di ba? Kaya, patuloy po tayong manalangin para sa Israel. Kasi kung wala ang Israel, wala ang mga J. Kung wala ang Israel, wala rin kami dito. Kung wala ang Israel, walang God. Kasi dito lahat nagsimula ang pangyayari sa buhay ni Jesus Christ. Yun. At totoo lang, sa mga ganitong oras, hindi naman ako natatakot.
At alam ko hindi na natatakot yung mga kasama ko. Kasi patuloy po kami nagtatrabaho dito at naglilingkod dito sa bansang Israel. Yung nga sabi ng iba, kung oras mo, oras mo. Pero iba pa rin po yung nag-iingat. Anyway, anong oras na? 11:50 na siguro. Kailangan na namin magdahan-dahan ni Tiril maglakad. Hindi kami sasakay. 11:10. O, 11:10. O, di ba? Correction. Bukas dahil namin gagawin. Starting for Shabbat. Kaya kailangan na naman. Papasok na naman kami bukas. Sa totoo lang, pag gumigising kami sa umaga, ako sa aking karanasan, ang sakit ng katawan ko talaga. Parang nabubog no? Alam niyo po ba yung trabaho ko sa Pinas, yung pag nag-harvest kami ng coconut? Yung parang sabi ko, nakakapagod. Araw-araw ganon ang trabaho namin. Yung nag-harvest ka ng coconut, inihahagis mo yung coconut para matalupan yon, tapos gagawing kopra. Araw-araw ganon ang pakaramdam ng katawan namin nagigising sa umaga. Pero kailangan namin gumising para lumaban, para kumita, para sa bayan, para sa pamilya. Mabuhay po ang OFW dito sa Israel. Bye-bye! Tomorrow is starting for preparation for Shabbat. And Merry Christmas and a Happy New Year to all. Bye-bye!